Buhay minivan. Ano nga ba yung buhay minivan? Ang sabi ko nga totoong tao na may totoong kwento, na may totoong minivan. Napaka-espesyal ng episode natin ngayon dahil feeling ko ito na yung pinakakilalang tao pag ang usapan ay minivan, di ba? Kung nanonood ka ng mga video tungkol sa minivan, kung interesado ka sa minivan, malamang kahit isa sa mga video niya o kahit isa sa mga post niya, nakita mo na. Bumiyahe sila all the way from Davao City. Actually, umakyat na sila ng iba't ibang parte ng Luzon. Pababa na sila ngayon, pabalik ng Davao City. Pero syempre, dahil kaibigan natin itong taong to, dumaan sila rito para syempre makasama naman natin sa isang episode ng Buhay Minivan. Kaya huwag natin patagalin, papakita ko na sa inyo kung sino itong sobrang sikat na tao na to pagdating sa minivan. Let's go! Dito si Dodong, kausap niya si Sir John. Ito, mawalang galang na ako. Wala kang galang? Pasensya na po kayo. Tol, ano yan, Tol? Tol, kakausapin ko sana si Dodong para ma-picture natin sa Buhay Minivan. Exit na ako. Exit ka muna, Tol. Ayan. Tol, kumusta? Okay lang, Tol. Kumusta? Huwag ka na magpakilala. Ako nagpapakilala sa'yo. Sige. Hindi na natin siya kailangang ipakilala. Dodong Laagan. Palakpakan natin, mga kaibigan. Si Dodong Laagan, para sa akin, siya ang pinakasikat na tao pagdating sa minivan. Hindi naman. Parang pag nag-type ka ng minivan, ang karugtong nalalabas doon, Dodong Laagan. Hindi naman. Nakakahiya naman. Marami naman mas sikat. Pero ito na nga, gaya ng binanggit ko kanina, bumiyahe sila Dodong mula Davao, paakyat ng Norte, paakyat ng Luzon. Ngayon, medyo pababa na kayo ulit, Tol. Pababa na tayo. Pwede bang doon na tayo kaagad sa madalas na tanong ng mga interesado sa minivan? Ano ba talaga yung mga kadalasang nasisira agad sa isang minivan? Depende kasi yan sa variant. Halimbawa, sa D64, ganun. Minimal lang naman kung surplus talaga, hindi na PMS. Yung mga belt, engineer bearing, ganun. Minsan kung hindi naalaga ng maayos, yung turbo. Kung ano yung kadalasan naging issue sa ibang sasakyan, ganun rin sa Parehas lang. Parehas. Walang pinagkaiba. Kumbaga, kasi yan parang depende kung paano mo ginamit yung sasakyan. Depende. So, bago tayo magpunta dyan sa mga technical, papunta na tayong technical Balikan muna natin, Tol. Kagaya ng palagi kong itinatanong dito sa mga na-feature namin sa Buhay Minivan. Papaano ka nagsimula? Saan mo unang nakilala ang minivan? Nakilala ko yung mga minivan nung kapanahon pa, mga 2016 yata. Hindi pa lumabas yung mga DE. Yung old pa yung mga carburetor na mga minivan, yung rear engine. Doon kami nagsimula as a mekaniko. Mekaniko ka. Mekaniko. So, una mong nakilala yung mga lumang modelo ng minivan. Tapos, naaral mo kagad yung makina niya dahil mekaniko ka. Gaano katagal ka naging mekaniko, Tol? Siguro kung since 2014 siguro ako nag-umpisa. 2014 hanggang ngayon. Hanggang ngayon tuloy-tuloy na. Ginagawa pa rin natin yan. Pero hindi na tulad dati na kasi meron na tayong mga tauhan na minsan gumagawa na. So dati, ang gamit mo yung mga lumang minivan pa. Paano mo ginagamit yung minivan dati? Saan mo siya ginagamit? Gamit namin, kasi yung unang sampa ko sa minivan, gamit namin sa Rescue, ganon. Kasi yan din yung mga service dun sa company na pinasukan ko. Rescue? Bakit na nasa rescue ka? Ano ka ba dati? Superhero ka ba? Hindi, yung magre-rescue na sasakyan, ganun. Magre-rescue na sasakyan? Dahil mekaniko ka nga. Dati kasi, yan yung talamak ng mga minivan. Yan siguro yung kinakatakutan ng mga owners ngayon kasi yung issue dati is overheating. Kasi nag-upgrade na yung minivan, hindi na tulad dati. Na tumitirik pag ulan, ganun. Then, upgrade din na kasi ngayon Pwede mo na ibiyahe kahit tag-ulan, hindi tulad dati. Galing doon, Tol, sa pagiging mekaniko, ano ang nakatulong sa'yo para magdesisyon na gusto kong magbuo ng DA, gusto kong magbenta ng DA? Nung una is namasukan ako, naging ahente ako ng mga minivan, gano'n. Then, nung nagkaroon na din ako ng boss na mabait din, during pandemic, wala kaming magawa doon ako nag-umpisa mag-vlog. Tapos, nung nag-umpisa na akong mag-vlog, may mga nagtiwala na sa atin. Tiwala lang yung puna natin. Yun, nag-umpisa na tayong mag-build ng sarili. May nag-order na from Luzon. Yan yung mga unang mga gawa namin. Tapos, yun, naging passion ko na rin. Kasi lagi din kaming gumagala gamit yung minivan.
Kaya katagalan na ano na namin, na-upgrade na namin yung minivan kung ano yung pwede natin gawin sa minivan natin. Oo, kumbaga nakikita ko nga yun tol sa channel mo, sa page mo na gamit mo sa pamilya, pang camping, sa trabaho, pang deliver. Yan yung ano natin, pinaka main purpose kung bakit gusto natin yung mga minivan. So far tol, matatansya mo pa ba kung sa tingin mo gaano karami ng minivan ang nailabas nyo sa... Hindi ko na ma-memorize kung ilang yun. Pero kung may estimate mo, kung mabibigyan mo ako ng estimate. Siguro nasa 200, 300 or more or less ganun. Oo, So, napakarami nun tol. Kasi hindi na natin since nagba-vlog tayo, halos buwan-buwan may release tayo 10 pataas, hindi natin Eto tol, since nandyan na tayo sa pagbebenta mo ng minivan, paggawa mo ng minivan, kadalasan ang tanong ng marami na taga Metro Manila, paano yung maintenance? Paano yung check-up kung bibili ako sa Davao? Taga Metro Manila ako. About naman sa maintenance tol, yung minivan natin pareho lang sa ibang sasakyan yung maintenance May mga under chassis, ganun. Yun lang, ang minsan lang mahirap yung matitinong mekaniko. Ganun lang. Kasi marami namang gumagawa. Master Garage, yung si Ben Tokyo, yung mga dealer din dito. Maraming gumagawa din. Kahit yung sa Davao nga, kadalasan yung mga bagong mekaniko doon, dating owner lang ng minivan, nag-DIY. Ngayon, naging mekaniko na ng mga minivan. Ang dali lang i-maintain. About naman sa parts, marami ng aftermarket. Merong surplus, meron ding mga brand new na genuine talaga na parts. Tapos ito, may kwento ko lang since yung dalawang minivan ko galing kay Dodong. Si Dodong po, madaling tawagan, madaling makausap at nagre-reply. Okay? Kagaya nung nangyari dun kay YT, nung kinuha ko sa Pierre na parang nakastack yung yung susi. Nakita nyo naman dun sa video na tinawagan ko lang siya, na ituro niya kaagad yung tama na dapat gawin. Kaya nahugot ko yung susi. So, masasabi ko na, di ba, maaasahan at mapagkakatiwalaan si Dodong. Idagdag ko rin tol na minsan din, kasi may mga customer na baka kasi vlogger yun, ganun. Kasi hindi sa lahat ng oras, kaya ko replyan lahat ng mga messages. Minsan nga, nagbabackread kami, ang tagal. Kaya, yun, yung mga iba, magagalit. Hindi naman din ako perfecto, aware kayo po dyan. Yun lang, kung ano yung concern nyo, message lang kayo, mabasa namin yan. Ako, rin yun, kumbaga, hindi naman palagi. Ito nga si Dodong, yung pagkikita namin ngayon, parang wala kaming pag-uusap Wala kaming pag-uusap. Parang accidental yan. Wala kaming pag-uusap. Ibig sabihin, hindi talaga kami nagkakausap palagi. Pero pagka kinakailangan, lagi ko namang nako-contact itong si Dodong. Parang gano'n. Tol, galing kayo ng Davao, bumiyahe kayo papunta rito sa Luzon. Bakit nyo ginawa yan? Ito kasi yung ginawa ko to, kasi yung ginawa ko is mahal ko yung pangalan ko Mahal ko yung pangalan ko, ayaw ko masisira. Kasi may mga concern talaga. Ginawa namin to, hindi rin to pinaplanuhan. Ginawa namin to rush. Kasi may mga concern na kahit matagal na, in-address namin. So, in-address namin yung mga malaking concern para maano na rin, inikutan ko na lahat ng mga client ko. May iba din na nakaligtaan, gano'n. Hindi namin kabisado yung Luzon Tapos, yung mga major concern, pinuntahan. Tapos, at least makikita ko yung mga unit ko dati kung ano yung naging problema na pwede naming i-correct next na gagawa kami. So, as of today, ay nandito ngayon sila Dodong sa Valenzuela area. Galing kayo ng... galing kami... Pinakatuktok ng biyahe nyo? Galing kami ng Zambales, La Union at saka Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya. Tapos, pababa na kayo ngayon. Kumusta naman, tol? Kumusta yung mga unit na galing sa'yo na hinikutan mo ngayon? Super, okay naman, tol. Meron lang mga... Siguro, sa dami-dami ng meron lang mga 3 or 4 na major problem. Pero kadalasan mga minor lang. Yung mga PMS, then gusto din yung mga may-ari na magkikita-kita kami kasi nung nag-order sila, online lang Ngayon, yun, nagpunta sila para makita din namin kung ano din yung sitwasyon ng unit nila. Then, kung ano yung pwede namin i-advise sa kanila. So, para goods naman yung mga unit na. Pero, yung bang mga inigutan nyo ngayon, puro mga ginawa nyo lang na unit? O may ibang... Hindi, tol. Marami din kaming mga, kahit ibang builder. Mga followers din natin na hindi nakapag-order. Kung kaya naman natin gawin yung unit na, ginagawa na natin. Kita nyo na? Parang ano yan? Parang kumbaga, in a way, parang public service na to. Parang public service na yung ginagawa na to ni Dodong. Hindi lang para dun sa mga kliyente niya o customer niya, pero kahit dun sa mga hindi sa'yo bumili, tinatrabaho nyo pa rin. Yun, napakaganda nun. Parang public service. Public service by Dodong Laagan. Posible ba na tumakbo ka sa, sa politika? Baka pagka-mayor, baka na kita. Kakalabanin mo pa ako? Oo, kakalabanin na kita. Ayan. Ikaw, tol, bilang talagang nasa field ka ng
ng minivan. Ano ang masasabi mo sa pagdami ng mga tumatangkilik sa minivan? Yun lang, pumili ng good builders, trusted, yung hindi lang din pera yung inahabol. Nandyan pa rin yung mahal at mura, ganun. Magdepende rin yan sa pag-usapan nyo. At least magkasundo kayo sa inyong pinag-usapan. Yan yung importante. Kasi ang dami na ngayon dami ng may iba nagre-reklamo, ganun. Depende rin yan sa builder kung paano niya ina-address yung concern ng kanyang client. Ayun, ang ganda. Ikaw, Tol, may gusto ka bang itanong dito? Itanong kay Dodong Lagan. Itanong kay Dodong. Baka may gusto ka itanong, Tol. Kung halimbawa, Tol, magdadagdag ka ng unit na personal na panggamit mo sa ngayon 2024, anong minivan ang gusto ko i-build para sa sarili mo? Ayun, ganda ng tanong. Kung magbi-build naman ako ng minivan na either Kung may budget ka na, may budget ka. Either DE17W or kung darating man yung mga latest na minivan na DE17, yung mayroong D-Flock na. Yun yung may bago pang ganun. Yung D-Flock is aside sa 4x4, yung hindi kaya ng 4x4, mas kaya ng D-Flock. 4x4 plus D-Flock, ganun yan. Sabihin, Talagang pang mga talaga yun, no? Pang talaga yung mga mahirap na daan. sabihin, kaya na umakit ng building nun. Yung tanong naman na yun, Tol, kung may pera ka. Halimbawa, tight ang budget mo, anong i-build mo sa 2024? Yan. Siguro itawid na natin ng 2025 2025 na. Kung tight naman yung budget, mag D17V, tipid sa gas. Pero magkaiba kasi Halimbawa, 17V at saka 17W. Parehong may advantage at disadvantage. Halimbawa, sa 17V, walang power slide. Sa 64W naman, meron. Di ba? Depende na yan din pero sa kung budget lang bibili. talaga i-consider mo, tas titiisin mo na yung mga hindi sobrang mga luxury na features. Kung budget lang pang Budget praktikalan. lang, gusto ko minivan, pero medyo mababa yung mga DE64V. 64V. Hanggang ngayon okay pa rin. Hanggang ngayon okay pa rin. Depende din sa paggawa. Kasi ang dami nga nagsabi, Tol, na yung 64V, yun yung pinaka talamak na unit sa Japan. Yun yung pinaka gamit na gamit nila sa At Japan. saka legend na din yan. About parts, ang dami na. So 2025 DA64B okay pa rin. Okay pa rin. Hanggang ngayon okay pa rin. Good to know, para sa mga gusto. Happy ka ba sa sagot Happy niya, ako, sa Tol. question mo? Ganda nun. Thank you. Okay, thank you. Tol, ito, medyo mga huling tanong ko na sa'yo. Ano ang pakiramdam na, gaya ng sinabi ko kanina, tanggapin mo yun, Tol. Tanggapin mo yung sinabi ko. Ano ang pakiramdam na kapag nag-search ka ng minivan, ang karugtong Dodong Laagan? Masaya, pero nandun din yung responsibilidad ko as Siguro, noon na siguro, hindi ko naman inaano na noon talaga. Pero nandun yung responsibilidad na dapat mabago yung image, yung sa tingin nila about sa minivan Halimbawa, yung mga sirain, ganun, dapat ma-erase na yung image na yun Kasi pag research mo, Dodong Laagan, tinitingnan nila yung mga downside ng minivan di ba? Yun, masaya, kinakabahan, kasi nandun rin yung responsibilidad. Sabi nga dun sa pelikulang Spider-Man, Tol, with great power, like, comment, share, and subscribe. Power! Ha? Mali ba yun? Ano ba sabi? Ha? Di ba yun? Ano ba sabi ron, Tol? Yung yung pelikula, sabi, with great power. Ano yung kasunod nun? With great power, buy minivan. Tama yun. Ganun yata talaga yun. Akala ko wag bibili ng minivan. Hindi, ako naman sinasabi ko talaga yun Huwag kang bibili. Pagka sobrang daming tanong, Tol, diba, may nakakausap ako na sa chat man o sa totoong buhay, pag yung sobrang daming tanong, parang ang dami niyang concern, wala pa man, sinasabi ko talaga, sir o ma'am, kung medyo marami kang hinahanap sa minivan, huwag kang bibili ng minivan. Kasi based sa experience ko din, Tol, yung sino po yung maraming tanong, yan pong parang anong tawag yan sa Tagalog, parang pagdating ng unit niya, dyan maraming problema. Yung mareklamo. Mareklamo yung customer. Sa hindi pa nagkaroon yung unit, parang inaano talaga siya ng minivan. Pagdating ng minivan niya, ganun, maraming problema. Kadalasan pa dyan, Tol, ito parang kwento na lang to nakaka-relate ako Kadalasan pa dyan, yung maraming tanong at maraming reklamo, sila yung mahilig tumawad. Yan. Kaya kadalasan yung mga ganon, sabihin ko, pag gusto nyong tumawad, hindi tayo mag-transact. Or kung gusto nyo bibili talaga sa akin, yung tinawad nyo, i-deduct yun sa production ng unit nyo. Ganon yan. Kasi mahirap ito kahit sa t-shirt. Siyempre, nagtitinda ako ng t-shirt. Kita nyo naman. Para ano pa yun? Nagtitinda ako ng t-shirt, di ba? Minsan may mga tumatawad dito, Tol. Bawasan mo naman kahit 50. Sabi ko, sige, bawasan ko naman gas. Kasi hindi pwede, may costings tayo Meron tayong costings na kailangan nating i-cover. So, pagka pinabawasan mo yung ibabayad mo dun sa, lalo kay Dodong, serbisyo at produkto, yung ibinibigay nila, di ba? So, parang binawasan mo sila ng
ng nabawasan ba yung pagod nila? Hindi naman, parehas lang. Kailangan nung kumita kasi may mga tao, yon. Yung tao kasi yung pinoprotektahan dyan eh. Kawawa naman. Maalis kasi yung production, walang kinikita eh. Yan yung katulad nito, yung pag-ikot namin ngayon. Walang maibalik sa amin dito siguro kasi gastos to eh. Lahat gastos. Pero at least masaya din kami na makita namin yung unit namin na hanggang ngayon, nandun pa rin. Paano yung itsura mo ng masaya? Pati paano yung paano itsura ng masaya, tol? Yung masaya. Yeah! Hindi, ito, tol. Kayo na napag-usapan natin, ang daming umorder sa'yo. Ang daming tumatangkilik sa gawa ninyo. Ano ang masasabi mo sa amin? Dahil ako, sa'yo rin ako bumili. Ayan, baka may hindi nakakaalam. 2 unit ko galing kay Dodong Laagan nyo. Ano ang gusto mong sabihin sa amin na tumangkilik at nagtiwala sa produkto at sa gawa ni Dodong Laagan? Kausapin mo sila ngayon, tol. Maraming salamat sa yung mga nag-order sa atin, yung mga nagtiwala talaga. Kasi kung hindi sa mga nagtiwala sa atin, wala po tayo ngayon dito. Yun, maraming salamat sa nagtiwala. Then, kami as builder, kami lang yung una. Sa katagalan, dapat kayo yung mag-alaga ng yung sasakyan eh. Kasi 1 month, 2 months lang yung sasakyan sa amin eh. Sa inyo, ilang years nandun yung sasakyan sa inyo. Dapat alagaan nyo rin. Parang katulad din yan ng relasyon, di ba, tol? Na dapat alagaan. Yun. Ang galing. Paano ba yung tamang pag-aalaga sa relasyon, tol? Paano? Didiligan lagi. Baka sa relasyon, hindi pwedeng puro himas lang, di ba? Kasi sa minivan, pwede yun. Himas-himas lang, di ba? Kailangan diligan din. Didiligan. Sasakyan din. Parang minivan din, di ba? Ganda. Okay, tol. Mga huling mensahe, tol. Mga huling mensahe. Kanina pa natin pinag-uusapan lahat ng experiences mo pagdating sa minivan at yung mga benepisyo ng minivan sa buhay natin. Di ba? Na lumalawak din yung social life mo, nagkakaroon ka ng mga bagong kaibigan. Sa kabila ng lahat ng yun, tol, marami pa rin yung hindi naniniwala sa minivan o nagdadalawang isip kung kukuha sila ng minivan. Ngayon naman, tol, sila naman ang kausapin mo. Ano ang masasabi mo dun sa mga hanggang ngayon ay walang tiwala at nagdadalawang isip pa rin sa minivan? Kausapin mo sila ngayon. Nagdalawang isip na kukuha ng minivan. Kung gusto nyo talaga yung minivan, pwede depende din yan sa purpose nyo. Kasi mahirap natin yung minivan tapos hindi naman pasok sa gusto nyo o pangailangan. Kasi pag sinabing minivan, multi-purpose siya eh. Marami kang pwede magawa. Pwedeng camping, pang negosyo, ganun, pang pamilya. Kung pasok naman, then depende rin sa budget nyo. Kung kaya naman ninyo, minivan, mas multi-purpose. Mataas naman yung budget nyo, pwede din yung mga mamahaling sasakyan, di ba? Sa mga nagdalawang isip. Ganun lang ako, hindi ako nagmamalis. Ano lang talaga, maging balanse din tayo. Kasi hindi lang puro hype ba, di ba? Tsaka habol ko lang doon, wala mang pilitan. Walang pilitan. Di ba? Wala mang pilitan. Kung ayaw. Si Dodong kahit minsan wala akong napanood sa video nito na, sige na, kuha na kayo ng minivan. Wala. Di ba? Walang pilitan. So kung gusto mo ng minivan, kumuha ka ng minivan. Kung medyo hesitant ka, huwag mong pilitin. Pero maging open-minded ka na pinapakita namin kung ano yung benepisyo ng pagkakaroon ng minivan. Di ba, tol? Parang yung pagbili ng minivan, katulad nung pagbili ng sikanhan na sasakyan din. Ganun din. Kala ko sa love life mo na naman dadalhin. Hindi na. Ayan mga kaibigan, Dodong Laagan. Alam ko, tol, sobrang busy mo ngayon. Ang dami yung ginagawa doon. Pero nagpa-unlock ka ng konting oras mo para makasama sa Buhay Minivan na episode. Walang problema. Maraming salamat din. Maraming salamat din, tol. Pero hindi pa tayo nagtatapos. Andito na tayo sa Yugto kung saan may binibigay ako sa akin na i-interview. Diyan ka lang, tol. Kukunin ko lang kay Bokbok. Diyan ka lang, tol. Hindi kita in-interview. Hindi kita in-interview, ha? Hindi kita in-interview, ha? Sir John, di ba? Meron tayo noon. Ano ba yun? Relax lang. Eto, tol. Naku, ngayon nyo lang makikita to sa video na to. Sa lahat ng episode, ngayon nyo lang to makikita. Eto, tol, bagong labas to, gaya ng suot ko. Meron ng Bukbok t-shirt, available na to sa Aprobado. Bibigyan din kita, tol. Ay, napakaswerte ko naman kasi tayo yung nauna. Oo, tol. Wala pa ako ibang pinagbibigyan nito. Wala pa. Ang lakas ko tayo, Mayor. Oo, wala pa, tol. So, ito.
Yun. Ayan tol, kulay gray na bukbok t-shirt kung tawagin namin. So available na yan sa Aprobado. Oh, yun, no? Ayan, okay ba sa'yo yan tol? Okay. Tol, ito ang pahabol na tanong ko. Proud ka ba na yung creation mo nasa t-shirt na ngayon? Super proud, tol. Kasi halos magtatanong, sa'yo ba yung kay Mayor? Di ba? Oo. Ba't parang naiiyak ka? Parang naiiyak ka? Alam mo naman, tol, na Oo. basta. Hindi, totoo, parang medyo naging emotional siya eh. Parang medyo naging emotional si Sobrang Dodo. happy, tol, na at least yung gawa natin. Oo. Napakasikat na. Ayan tol, para sa iyo yan tol. Tapos meron pang isa, dahil na-interview ka tol sa Buhay Minivan na episode. Ito naman tol, ay Buhay Minivan exclusive na t-shirt. Available lang po ito sa lahat ng nai-interview dito sa Buhay Minivan episode. So ito tol, dalawa t-shirt mo. Thank you, Mayor. Ayan tol, Buhay Minivan, sa likod nakalagay, Buhay Minivan, totoong tao, totoong kwento, totoong minivan. Marami kasi tol, lalo sa comment section, ang dami nilang alam tungkol sa minivan. Hindi naman sila totoong tao, hindi naman totoo yung kwento nila, at wala silang totoong minivan. Ayos ba yan, tol? Ayos na. Tol, maraming salamat sa'yo Maraming sa salamat. pagpapa-unlock ng konting oras mo dito Maraming sa salamat, Buhay tol. Minivan. Oy, tol, baka meron pang hindi nakakakilala sa'yo, i-promote mo yung mga social media, ano mo. Sige, tol. Kung gusto lang yung minivan or magkaka-idea, so check lang yung Facebook page natin, Surplus TV page, at saka yung ating YouTube channel, Surplus TV. So yun lang, tol. Parang ano eh, hindi nyo napapanood ko eh. Okay, dito pa rin tayo sa playground ni Sir John Engero. Kasama natin si Dodong Laagan, kasama natin si John Engero, at kasama natin si Netoy. Siyempre si Bukbok nandito, baka mamaya akala nyo wala. Nandito rin si Bukbok. Ayan, may Bukbok din dito. Ayan, so mula sa amin dito, ang masasabi lang namin sa inyo ay Huwag kang bibili ng minivan! Tango-tango tayong ganyan, tol. Para kunyari, tama yung pinag-usapan natin. Ang ganda. Ayan. Tol, maraming salamat ha. At isa na namang kwento ng Buhay Minivan ang ating napakinggan. Ngayon nga ay narinig natin ang kapraso sa makulay, malalim at mahabang Buhay Minivan story ng nag-iisang si Dodong Laagan. Siyempre, pag sinabi natin ng minivan, ang karugtong kadalasan yan, Dodong Laagan, Surplus TV. Kasi para sa akin, siya yung pinakasikat na tao pag ang usapan ay minivan. Kita nyo naman, napaka-humble na tao, napakarami niyang kinuwento, napakarami niyang shinare na knowledge regarding sa minivan. At syempre, sa perspective no, ng mga builder, ang dami rin niyang kinuwento. Syempre, hindi naman natin naririnig yun. Hindi naman natin alam kung ano nga ba ang perspektibo ng isang builder. Napakaganda nung ginagawa nila Dodong Laagang. Isipin nyo, yung nagmaneho sila mula Davao, papunta ng Norte, papunta ng Visayas, papunta ng Luzon, pabalik ulit ng Mindanao. Nagmaneho sila ng napakalayo para magbigay ng serbisyo sa mga kliyente nila na bumili sa kanila ng minivan. At hindi lang yun. Kahit yung mga hindi naman sa kanila bumili, binigyan pa rin nila ng serbisyo, tinulungan pa rin nila, inayos pa rin nila yung minivan. Kumbaga talagang tulong yung ginawa nila in a way. Na-realize ko nga na ang isa sa mga downside ng pagiging builder, parang wala silang power na pumili ng mabait na kliyente. Di ba? Ang mga kliyente kasi, meron silang pagkakataon na pumili ng gusto nilang builder. Pero yung builder ay wala silang power na pumili ng gusto nilang kliyente. So kung salbahe yung kliyente, mareklamo yung kliyente, masama ugali ng kliyente, o basta alam nyo na yon, wala silang choice, di ba? Kundi magbigay ng serbisyo at magandang produkto sa abot ng kanilang makakaya, di ba? Yun nga yung na-realize natin ngayong episode na to, na ganun pala yung perspective ng isang builder, di ba? Na minsan nagkakaproblema rin sila dun sa customer, pero syempre wala naman silang choice kundi gumawa at tumulong sa abot ng kanilang makakaya sa kanilang mga customer dahil trabaho nila yun. Okay, so siguro magandang realization din na mas maging mabait tayo sa mga builder. Kumbaga bigyan natin sila ng benefit of the doubt, no? Na baka mamaya kaya pala hindi sila nakakapag-reply, busy pala sila, o may pinagdadaanan silang personal, o baka may sakit sila, although lahat ng yun ay hindi valid na reason para hindi sila mag-reply. Pero kumbaga i-consider din natin yun kasi tao rin naman yung mga yan, di ba? Yung mga sasakyan nga pinagpapahinga natin, yung mga tao pa kaya. Okay, so ayan, ang ganda rin nung na-realize natin ngayon, at na-realize ko rin na medyo ilang linggo na rin kasi yan nakalipas mula nung sinut yung video na yon, at ngayon lang namin sinut tong ending na to, kaya pilit kong inaalala kung ano nga ba ang napagkwentuhan namin ni Dodong Laagan. Okay, so ayan, kung ikaw ay meron kang minivan, may kakilala ka na may minivan, bibili ka ng minivan, interesado ka sa minivan, gumagawa ka ng minivan, nagbebenta ka ng minivan, o nagagamit mo ang minivan sa iyong buhay
at ikinabubuhay, pwede po kayong ma-feature dito sa mga episode namin na tinatawag na Buhay Minivan. Okay, mag-comment lang kayo dyan sa video na yan para magkausap tayo, o di kaya mas mabilis, mag-message na kayo sa aming Facebook page para ma-schedule natin kailan, saan, paano tayo magkikita para makapag-shoot tayo ng Buhay Minivan na ikaw naman ang magkukwento. Okay, so yung pinamigay natin na t-shirt, hindi ko na matandaan kung ano binigay ko, pero ang pagkakaalala ko, binigyan ko si Dodong ng bukbok na t-shirt at ng Buhay Minivan exclusive na t-shirt. Lahat po ng mga t-shirt na yan ay makikita ninyo at mabibili po ninyo sa Aprobado. Meron po kami sa Shopee, sa TikTok at sa Lazada. Pwede rin kayo mag-walk-in dito sa Isa Snack. Located kami rito sa Unit 11 Danding Building, CJ Santos, Malinta, Valenzuela City, kung saan ay nag-o-offer kami ng unlimited siomai rice. Okay? So this has been another episode of Buhay Minivan, mga kaibigan. Ako pa rin po si Mayor TV at nasa camera po si Chuens at nandito pa rin kami. Ito nga sa Isa Snack. Kaya kayo rito, malaki ang siomai namin dito at mababait at palangiti ang mga staff namin dito. At ang masasabi ko lang po sa inyo ay huwag kang bibili ng minivan. Huwag kang bibili ha. Pag mareklamo ka, pagka feeling mo brand new yung binili mo o feeling mo masyado kang sige na, outro mo na yan. Isang kasama ni Dodong, isang tropa niya, nandito, umaarbor ng t-shirt. Sabi ko wala, pero meron naman sila. Ayan, bibigyan ko sila ng Buhay Minivan na t-shirt, pero hindi ito yung exclusive. Okay, dito yung yung unit ni Dodong. Nag-shoot ng B-roll si Jumbo ngayon. Tol, ano nga pangalan mo? Money Boy. Money Boy. Oh, Buhay Minivan. Ay, bro, salamat. Yun lang ang pinunta ko dito sa Valenzuela. Ano? Yung t-shirt? Buhay Minivan yan, tol. Kasi bagay sa inyo kasi trabaho nyo minivan. Basahin mo, tol. Ano nakalagay? Ikaw bumasa. Buhay Minivan. Totoong tao, totoong kwento, totoong minivan. Mayor TV lang sa Kalam. Yun. Ayos ba, tol? Ayos. Ayos, tol. Salamat. Kaya syempre, hanggat maaari, lahat ng kasama ni Dodong, bibigyan ko ng Buhay Minivan t-shirt para may remembrance yung pagpunta nila rito sa Valenzuela. So, tol, para sa ito, tol. Ay, salamat. Ano yan? Buhay Minivan na t-shirt yan, tol. Salamat, tol. Ayos, tol. Ingat kayo, ha. Ito, tol. Buhay Minivan na t-shirt. Ayan. Ingat kayo, tol, ha. Salamat sa pagpasyal sa Valenzuela, ha. Pagpunta ko ng Davao, nandun kayo, ha. May inihaw doon. Yung panga. Yung tuna panga. May ganun ba ron?